tayo pumunta sa mga main topic natin, basahin muna natin mga kababayan ito pong post ni Sian Gasa na kung saan kung matatandaan nyo, di ba may nag-viral na isang aksidente dyan po mga kababayan sa Terminal 1. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ngayon, pati ba naman yung aksidenteng yon mga kababayan na kung saan may nasawi na 5 years old na bata ay isinisisi pa rin ng mga taga-suporta ni Digong kay PBBM. Pero ngayon mga kababayan, ito basahin po natin yung post mismo ni Sian Albert Gasa na kung saan sabi dito, post ng isa kong DDS na katropa. Palpak daw ang Marcos administration kasi substandard daw yung bollards sa NAIA Terminal 1 kaya marami ang binawian ng buhay. Ngayon, eto daw DDS na ito ay ichinat daw ni Sian Gasa. At ang sinabi daw ni Sian Gasa, Duterte administration ang nagpagawa nun. Bigla daw pong binlock etong si Sian Gasa. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, kung bakit tayo nawala na mga ilang araw? Kasi nagkaroon ako ng bisita na didishet dito po sa bahay. Siyempre kamag-anak, malapit sa akin, kapatid ng aking mga magulang, kaya syempre tinanggap natin. So ngayon mga kababayan, pagdating kasi sa isyong ito, hindi sila mananalo sa akin sa usaping yan. Kasi nga naman, kung ating pagbabasihan, yung mga proyekto ngayon mga kababayan na medyo mahuhuna, yung pagkakagawa, tulad na lamang ng mga kalsada sa lansangan na mapapansin ninyo na ginawa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ngayon pinapalitan na naman kasi nga kapag nadaanan mga kababayan ng mga sasakyan, nagkakaroon ng pagkakabitak-bitak. Katulad na lamang dito sa amin mga kababayan, yung kalsada dito na ginawa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ngayon ginagawa ulit kasi nga mga kababayan, mahina ang pagkakagawa noong mga kalsada at bumibitak agad. Biruin nyo, 2 taon pa lang or ilang taon pa lamang mga kababayan nyo nakalipas, siguro mga 4 na taon pa lang, yung kalsada talagang sira na ulit. Ginagawa na ulit mga kababayan. So yan yung isang patunay na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, katulad nitong sinasabi dito ni Sian Gasa, na etong bollards mga kababayan na nasira, kung makikita nyo naman doon sa picture na mga nagkalat, eto katulad nito mga kababayan, yan, kung makikita nyo, eto po kasi bollards na ito na nasira, panahon pa po yan ni dating Pangulong Duterte ginawa, hindi po yan sa panahon ni PBBM. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit mga kababayan ganun na lamang kadaling masira. Alam nyo, kung tutusin mga kababayan, napakahuna ng pagkakagawa nito at halatang tinipid sa materyales. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, sana naman kapag kami mga ganyang klase ng insidente, saglit na magpakalat pa kayo ng fake news para lamang makakuha ng simpatya yung inyong pinapanginoon, yung inyong mga idol, bakit hindi na lamang po kayo hindi na lamang po kayo makisimpatya doon sa mga kababayang Pilipino natin na nagdadalamhati kasi nga may mga mahal sila sa buhay na binawian ng buhay. Alam nyo kasi mga kababayan, sa totoo lang, yung nangyari po ay aksidente. Wala po tayong dapat sisihin at wala po tayong dapat tukuyin na mga tao. Hindi kasalanan mga kababayan na nangyari yung aksidente nyo. Nagkataon lang na aksidente po talaga. So yung mga taga-suporta ni Duterte, ang sinisisi doon sa aksidente na yon ay walang iba kung hindi ang administrasyon na naman ni PBBM. So lahat na lang ng bagay isinisisi po nila kaya PBBM na kahit nung panahon naman ni dating Pangulong Duterte, ginawa eto mga bollards na ito mga kababayan na nasira dahil po doon sa pagkakabunggo nung isang SUV. So ngayon punta naman po tayo dito po sa next topic po natin. Pero bago tayo pumunta sa next topic po natin, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo. Alam ko lahat kayo nakaka-relate dito na kapag may mga kamag-anak o kaibigan kayo na mga Duterte supporter, pagka sinoplak ninyo yung kanilang mga sinasabi laban sa gobyerno at alam nila na mali po sila, ang ending niya i-unfriend kayo tapos ibablock kayo kasi alam nila na nagkamali sila at napahiya po sila. So ngayon punta naman po tayo dito sa next topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto na pag-usapan na natin to kagabi pero ibabalik natin ngayon kasi may nakita tayong video na kung saan pinapalabas ni Sara Duterte na yun pong nangyari kay Paulo Duterte sa isang bar ay tanim lamang daw po, tanim issue at tanim kaso. Bakit mga kababayan? Kasi may naging kaso daw po sa ibang bansa etong si First Lady Lisa Marcos at yan po yung patungkol mga kababayan sa ipinamamalita ng kanya mga taga-suporta na na-detain etong si First Lady Lisa Marcos kahit wala naman silang sapat
na patunay. Alam naman po natin mga kababayan, ilang beses ko na rin pinatunayan sa inyo na noong mga panahon na nagpapakalot sila ng maling balita na na-detain sa ibang bansa si First Lady Lisa Marcos, pinakita ko na sa inyo yung mga patunay na noong mga panahon na yon ay nasa Pilipinas po itong si First Lady. So ngayon, pakinggan natin itong sinasabi ni Sara Duterte mga kababayan at pakinggan din natin kung paano siya soplakin ni Atty. Claire Castro. Ano po, so ngayon ito ay play po natin galing po sa UNTV News. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Eto, laos na to mga kababayan Binubuhay lang ulit ni Sara Duterte kasi nga nahihirapan sila, sa totoo lang nahihirapan sila kumuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino natin. Kasi aminin man natin or hindi, alam naman natin sa mga sarili natin mga kababayan hanggat hindi natatapos ang kaso ni dating Pangulong Duterte doon po sa International Criminal Court, hanggat hindi natatapos yung paglilitis, mahihirapan po silang ibalik sa Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte at wala ngang kasiguraduhan kung makakabalik pa ng Pilipinas etong si Digong. Ano po kaya gumagawa etong mga anak ng isang eksena kung saan kumukuha at humihila ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Pero ang katotohanan po dyan mga kababayan, etong mga pinagsasasabi dito ni Sara Duterte, pambubudol na lamang po yan sa mga taga-suporta po nila at inuuto na lamang nila yung mga taga-suporta po nila. Kasi sino ba naman ang utu-uto na maniniwala na sasabihin na yung video ni Paulo Duterte ay tanim video lamang po at ginagamit lamang para sirain ang mga Duterte? Kitang-kita nyo naman mismo yung mukha doon ni Pulong at maliwanag naman na doon sa interview ni Paulo Duterte, hindi po niya i-deny na siya yung naando doon sa video. Bagos ang sinasabi niya, papa-authenticate niya yung video kung saan ang galing. Di ba mga kababayan, kung ikaw yung tao na pinagbibintangan na naando doon sa video, anong dapat mong sabihin? Kung hindi naman talaga ikaw yon, ipapa-authenticate mo kung mukha mo ba yung naando doon sa video or hindi. Ang sinabi ni Paulo Duterte, ipapa-authenticate niya kung saan ang galing yung video. Para ano? Para takutin kung sino yung nag-post at nag-upload ng video na yon. Di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at wala na yan. Ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Tama! Paano po ito maiko-correlate? At saka take note mga kababayan take note, bago pa lamang umuwi ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte, alam na po niya na possible po siyang maaresto. Kasi nga, March 8 pa lang mga kababayan, alam na po nilang may warrant of arrest na etong si dating Pangulong Duterte galing po sa International Criminal Court na possible na padaanin sa Interpol. Pero mga kababayan, maliwanag din na bago pa lamang umalis ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte papunta ng Hong Kong, alam na po niya na may warrant of arrest po siya. Kaya nga mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo, noong mga panahon na yon ng mga tsuri natin,
possible ba na magtago itong si Duterte sa Hong Kong o harapin yung mga pananagutan niya dito sa Pilipinas? Kung wala nga lang anak itong si Duterte na nakialam at nag-udyo kay Duterte na umuwi ng Pilipinas, baka nga nagtago itong si Digong, mga kababayan. At yan po yung maliwanag na katotohanan po dyan, na bago pa lamang umalis si Duterte ng Pilipinas, alam na po niya na possible siyang kapag ka bumalik, maaresto. At bago pa siya bumalik ng Pilipinas, alam na po niya na maaresto siya anytime kasi may warrant of arrest po siya. So sa madalit salita, hindi po yan pang cover up sa kung anuman yung sinasabi ni Sara Duterte laban po sa ating gobyerno. Sadyang maaresto yung kanyang tatay. Yun yung totoo dyan. Kay First Lady. Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po nating mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte Tunay dahil naman. wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Tama! So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Nauna nang nanindigan si Vice President Duterte na ang mga nangyayari ay paraan umano ng administrasyon upang atakihin at siraan ang kanilang kalaban sa politika. Tsaka mga kababayan, kahit man pagbali-baligta rin ng mga DD-shit yung kanilang utak, kahit i-deny nila yan, yung video ni Paulo Duterte, kahit palabasin pa nila na taning video yan o kung ano-ano man, maliwanag pa sa sikat ng araw na kung si Paulo Duterte nga hindi itinanggi na siya yung naando doon mismo sa videong yon, ano ang rason para sabihin ng mga taga-suporta ni Duterte na walang katotohanan yung video na yon? Maliwanag guys, balikan nyo yung interview ni Paulo Duterte. Ano yung sabi niya? Ipapa-authenticate ng abogado niya kung saan nagmula yung video. Hindi ipapa-authenticate yung video kung totoo ba na siya yung naando doon sa video. Maliwanag din mga kababayan na hindi niya itinatanggi na siya yung naando doon. So meaning, siya talaga yon. At may tao din naman mga kababayan na magpapatotoo na si Paulo Duterte talagang si Congressman Iyot, mga kababayan. Kasi nga naman, talagang habit na po pala ni Congressman na kumuha ng mga babae para ipangregalo sa mga kaibigan niyang Chinese. Di umano. Gaya na lamang ng kanilang pamilya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan. Maliwanag mga kababayan ha, ano yung banat ni Atty. Claire Castro kay Sara Duterte? Para naman doon sa sinasabi ni Sara Duterte, para naman yung pinatunayan na wala siyang, hindi niya inirespeto ang Girl Scout of the Philippines, mga kababayan. Kasi parang sinasabi niya na walang katotohanan yung picture na lumalabas na kasama ni First Lady, yung mga representative ng Girl Scout nung nag-meeting, mga kababayan, noong March 11. At pinapalabas nila na na-detain sa ibang bansa itong si First Lady Lisa Marcos kahit wala naman pong katotohanan.